kwentong ito ang isa sa pinakahindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko. Ito na yata ang pinakanakakahiyang pangyayari sa buhay ko at Basta, malalaman din nyo basta makinig kayo sa kwento ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jonah. At ito ang aking Confession Diary. High school pa lang ako, may pagkasiraulo na ako. Pariwara ba? Honestly, ang dami kong iba't ibang experience. Pero hindi ko nasasabihin kung ano yon. Kasi alam nyo na. Basta, hindi ako mahihiyang ikuwento ang karanasan kong ito. Kasi hindi nyo naman ako makikilala eh. So wala akong pakialam kung uhusgahan nyo ako. So ito nga. Mabarkada ako, misuna ko. At sila ang nag-uudyok sa akin ng kung ano-anong kalokohang gawain. Itong ikikuwento ko ay isang trip namin. Inutos sa akin to ng pinakaloko naming barkada. Ang gagawin ko raw ay magpapanggap akong isang lalaki at papasok sa loob ng CR ng mga lalaki. Mananakot daw ako doon. Bale, kung may magsi-CR, magpapatanog daw ako ng mga nakakatakot na sounds sa loob ng cubicle kung saan ako magtatago. Huwag daw akong mag-alala kasi nasa labas lang ng CR yung mga kasama ko. Pakalat-kalat, kunwari ay nakatambay. Para kung sakaling mamaroblema ako, edi may re-resback sa akin. So, ayun na nga. May public CR kasi malapit sa school namin. Na may maintain naman ang linis rito kasi may tubig namang pambuhos at may tagalinis tuwing hapon, araw-araw. So nagbihis lalaki ako. Buti maliit dibdib ko, hindi na ako nahirapan doon. Pinahiram lang din ako ng barkada kong lalaki ng damit panlalaki. Nang pumasok ako sa restroom, walang tao. Sakto. Agad kong nilak ang pinasukan kong cubicle. 3 kasi yon at nasa gitna ako. Hindi pa gaanong marami yung tao noon. Paisa-isa lang yung nagsi-CR kasi maaga pa. Maya-maya, may narinig na akong pumasok. Ang laki ng ngiti ko noon. Inihahanda ko na yung cellphone ko. Nang may marinig akong ungol sa kabilang cubicle. Pinakinggan kong mabuti. Grabe! Is this real? May ginagawang kababalaghan yung nasa kabilang cubicle? As in, yung ungol niya iba. Parang naliligayahan. Lo, kinakabahan ako. Naitakip ko yung kamay ko sa bibig ko. Pero, bigla kong naalala. Wala pala sa bokabularyo naming magkakaibigan ang kabahan o matakot. Basta sige lang. Kaya nawala din yung kaba ko. May naisip akong paraan para lokohin ang lalaking ito. So, nagboses lalaki ako at nagsalita ng, "O ano, masarap ba? Satisfied yarn?" Pagkatapos ay tinakpan ko na ang bibig ko kasi tawang-tawa na ako ng sobra. Hanggang sa may narinig akong parang utot. Ay hindi, mali. Hindi talaga siya utot. Para siyang... Tapos, may naamoy akong amoy tae. Grabe, sobrang baho. Hindi ko nakayanan. Kalaunan narinig ko na parang nataranta yung nasa loob. Mabilis na nagbuhos ng tubig. At narinig ko pa na nahulog ng ilang beses yung tabo niya. Buhos siya ng buhos sa kubeta. Eh ako naman, hindi ako natataranta. Tawa pa ako ng tawa. Pero hindi ko namalayan yung ginawa niya maya-maya. Kasi bigla kong narinig na binuksan niya yung pinto ng cubicle niya. At pinagkakatok yung pinto ko. Una,
mahina, hanggang sa palakas ng palakas. Doon na ako kinabahan. Yung tawa ko, mabilis na napalitan ng mabilis na tibok ng puso. Hindi ko na alam ang gagawin hanggang sa inuga-uga niya yung pinto. Pako lang kasi yung lock ng pinto na yun na nakatusok sa butas ng semento, kaya kung uugahin yung pinto, talagang mabubuksan. Hanggang sa muli ay may narinig akong tunog ng parang utot na hindi utot talaga. Parang tunog tae na naman. At sa pagkakataong iyon, ay hindi yung lalaki ang gumawa ng tunog ng tae. Or sabihin na lang nating nakatae. Kasi may naramdaman akong mainit na nakakadiring likido na umaagos sa pantalon ko. Tapos nagsimula nang may maamoy ako na amoy tae. Hanggang sa hindi ko na nga namamalayang nabuksan na ng lalaki yung pintuan. At kitang-kita niya kung paanong umagos at kumalat yung tae sa puti kong pantalon. Shucks! Nakalimutan ko may diarrhea pala ako kagabi at akala ko wala na. Buset! Meron pa pala hanggang ngayon. Nawala yung galit sa mukha ng lalaki. Napalitan niyon ng tawa. Tawang-tawa siya kasi nga mas malala yung nangyari sa akin. Kung siya tumais sa kubeta, ako nakatae sa pantalon ko. Ay, gusto ko na lang talagang lamunin ng lupa, misuna ko. Hiyang-hiya ako. Lalo nung pinagmasdan ko yung mukha niya ng mabuti. Grabe, shucks! Ang gwapo niya, ang puti pa, at nag-aaral kami sa parehong school. Grabe, pogi na yun eh. Nakakahiya pa. Pero, alam nyo yung nakakagulat? Isinwitch niya yung gripo para malamanan ng tubig yung timba. Tapos may kinuha siya sa bag niya. Extra short at brief. Oo yan, sa'yo na yan. Makikisleep over sana ako sa mga tropa ko. Kaso mukhang mas kailangan mo yan. Mabuti nga sa'yo. Karma mo na yan. Agad-agad kong tinanggap yung inabot niya sa akin. Saka dali-daling sinarado yung pinto. Talagang nataranta ako. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Yak, nakakadiri talaga. Yung pantalon ko, yung panty ko, may tae na. Yak talaga. Hindi ko na ikukwento kung paano ko nilinis yung sarili ko. Basta, habang nasa loob ako, rinig kong nasa labas pa yung lalaki. At naririnig kong nagpipigil siya ng tawa. Ewan ko nga kung bakit hindi pa siya umaalis eh. So after ko nga magbihis, binuksan ko na yung pinto at tumambad siya sa akin. May inabot siyang plastic. Oh, paglagyan mo ng damit mo na punong-puno ng tae. Hindi ko alam kung iirapan ko ba siya o magpapasalamat. Kasi naman nangaasar pa siya eh. Hiyang-hiya na nga yung tao. Hindi ko alam kung iniinsulto ba ako o tinutulungan. Pero kahit papaano, tinuring ko siyang blessing in disguise. Grabe, paano kung wala siya? Paano kung ibang tao yung prank ko? Paano ako niyan? Uuwi ako na katae-tae ang pantalon? Ay, karma ko nga siguro ito. Yung ako yung nampaprank, ako pa yung prank ng sarili kong tae. Pero, alam niyo kung ano yung pinakamali kong nagawa? Ito yun. Salamat. Babae ka? Naku, lagot. Nakalimutan kong ipalalim yung boses ko. Mas nakakahiya yun kasi isipin niyo kababaeng tao tapos nagpaprank sa CR ng mga lalaki. Tapos nakatae pa, diba? Ngumisi siya, misuna ko, at pinitik niya yung noo ko. Next time miss, mag-iingat ka ng pinaprank.
Hindi lahat ng bagay na akala mo nakakatawa, nakakatuwa na. At tama, ha? Oo na, sorry na. Nautos lang sa akin to ng barkada ko eh. Pero maraming salamat ha. At sorry talaga kung sino ka man. Promise hindi ko na uulitin to. Ngumiti lamang siya at takma ng tatalikod nang magsalita ako. Nga pala, next time, magsabon ka nga ng kamay mo muna bago ka namimitik ng noo. Amoy tae kaya. Yuck! Parang nahiya yung pinakita niyang ekspresyon sa akin. At para makaganti, nagsalita rin siya. Ganon. Ikaw, siguraduhin mo lang na huwag mong itapon lang sa kung saan-saan yung nataihan mong damit. Mahiya ka namang ipaamoy ang tae mo. Ew, kadiri ka. Inirapan ko siya at saka na tumalikod. Ewan ko ba kung bakit ako nakaramdam ng kilig kinalaunan nang muli siyang lumingon sa akin at ngumiti na parang walang nangyari. OMG! Talagang ang gwapo niya. Pero hindi ko naman kasi ma-enjoy na kiligin. Kasi puro tae ang experience ko ngayon. Nakakadiri na nakakahiya. So fast forward, ngayon, sa kasalukuyan kong buhay, alam niyo ba yung biggest plot twist ng buhay ko? Misuna ko hindi ko inakala na yung lalaking prinang ko sa CR na nakakita ng tae ko ay siya pala ang makakatuluyan ko. Taong 2023 nang ikinasal kami at may 2 na kaming anak. Yung araw ng kasal namin ay yung mismong araw din kung kailan kami nagkakilala dahil sa tae moments. So, para namin yung anniversary. Hanggang dito na lamang po at sana ay nagustuhan nyo ang kwento ko na punong-puno ng kababalaghan at nakakapanindig balahibong kaganapan. Lagi nating isipin na makikilala natin ang soulmate natin hindi lang sa romantic na paraan. Minsan, nakikilala natin sila sa pinakanakakahiya at pinakamabahong moments. Parang ako, nakilala ko ang soulmate ko na si Robin sa CR sa pamamagitan ng tae. Tae niya at tae ko. Ang dami ko nang sinabi. Sa muli, hanggang dito na lamang. Ako si Jonah. At ito, ang aking Confession Diary.